Tayo'y magpasalamat sa ating Panginoon at tayo'y dumulog sa isang panalangin. Hallelujah. Bago tayo umupo. Hallelujah. O Diyos, muli nagpapasalamat kami sa isa namang pagkakataon at pribilehiyo na ibinigay mo sa bawat isa upang ikaw ay aming maka-fellowship, makaband sa hapon na ito, Panginoong Diyos. At nais namin na higit pa na makilala ka sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. O Panginoon, wala kami na anuman na may pagmamalaki sa iyo. Alam mo ang aming mga buhay. Alam mo kung ano ang meron kami sa mundong ito. Ngunit Panginoon, nagnanasa kami na hindi mo kami lalagpasan sa hapong ito. Bagkus, Panginoong Diyos, ay makakamit namin ang anuman na minimithi ng aming mga puso. Kung meron mang mga bagay kami na nauuna, ay ipagpatawad mo. Kung meron man na mga kasalanan pa na nagagawa, Panginoong Diyos, ipagpatawad mo sapagkat tunay na ang aming katawan sa katawang mortal na ito ay tunay na mahina. Ngunit nais namin na magamit para sa iyong kapurihan. Mahina man kami, ngunit nariyan ang aming Panginoong Hesukristo na nagpapalakas sa amin. Sabi nga ni Apostol Pablo, hallelujah, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganon ang aming kalalagayan na wala kaming magagawa sa aming ganang sarili, ngunit magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa Kanya na nagpapalakas sa amin. At sa hapon pong ito, muli ay dinadalangin namin sa iyo yung mga salita na nawa ay buksan sa amin, na nawa ay malaya na dumaloy mula sa iyong luklukan, ipahayag ng mga sagana at buksan ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang iyong lingkod, Panginoon, na narito sa iyong harapan ay walang magagawa sa ganang aking sarili. Ngunit dalangin ko, Panginoong Diyos, na ikaw ang makita ng aking mga kapatid, nang sa gayon ay hindi ang tao ang maitaas, bagkus ikaw, Panginoong Diyos, at ikaw ang makita nila sa kanilang kalagitnaan na nangungusap at nagpapahayag ng iyong mga salita. At ako din naman sa aking sarili ay hindi magagawa na makapagpaliwanag ng anuman o makapag-interpret ng iyong mga salita. Bagkus ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang magpahayag, ikaw ang magpaunawa sa amin, Panginoong Diyos, sa hapong ito. O Diyos, muli pinapasalamatan ka namin at pinagbabalikan ng mataas na pagpapurit pagluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, Amen. Amen. Hallelujah. At bago tayo tuluyang makaupo, mga kapatid, buksan natin ang ating banal na kasulatan. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa muli ay pagbibigay niya ng pagkakataon na makatayo ang inyong kapatid sa harapan at makapagpahayag ng kanyang mga salita. Sa Proverbs chapter 4 verse 23, ating babasahin. Kung inyong nasumpungan ay samahan niyo ako sa pagbasa. Sa Ingles, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At sa Psalm chapter 139, starting at verse 23, sa Aklat ng Mga Awit, chapter 139. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. Search me, O God, and know my heart.
Try me and know my thoughts. That's sa verse 24. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Hallelujah. Ang Diyos ang magpaunawa at mag-expound ng kanyang mga salita sa hapong ito. Sabihin natin amen. Malaya na po na makakaupo ang bawat isa. Amen. Salamat muli sa pagkakataon mga kapatid na ako yung makatayo sa inyong harapan. Salamat sa ating kapatid, Brother Ochot, Brother Joshua, sa pagkakataon na ibinigay niya bilang inyong youth leader kay Brother Jeric na alam ko na nasa scheduling at tumutulong pa din naman sa youth. At salamat din naman sa ating Panginoon sa pagkakataon sapagkat kung wala ang ating Panginoon ay hindi ko magagawa na makatayo sa inyong harapan. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan sa hapong ito ay may kinalaman sa ating mga puso. At kagaya ng ating binasa sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang ginamit na term doon ay keep your heart. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ngunit sa ibang translation, kung meron kayong available na translation sa New Heart English Bible or NHEB, ang translation dito ay nagsasabi na, guard your heart with all diligence, for out of it is the wellspring of life. At doon natin hahanguin ang ating teksto na pag-uusapan sa hapong ito. Ang pamagat ay guard your heart. Hallelujah. Kapag pinag-usapan natin mga kapatid ang ating mga puso, ano ang ating maiisip sa natural definition? Ang ating mga puso ay tumutukoy sa isang organ na nagpa-pump ng blood. At ang ating mga puso ay dahil sa pumping ng blood, tayo ay merong buhay. Ngunit, alamin natin yung iba pang kahulugan ng salitang heart based sa ibang translation. Kung ating kukunin yung sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang salitang keep doon ay galing sa salitang nauchar na ang ibig sabihin ay to guard, watch over, or doon sa King James Version, yung translation ay keep. Kaya nakuha natin yung salita na guard. At sa heart naman, ito ay mula sa salitang lave. Yung spelling sa pronunciation ay L-A-B-E. Pero sa Greek ay L-E-B. Ngunit kapag pronounce ay lave. Ito ay tumutukoy sa inner man, mind, will, heart, and understanding. Kaya kapag pinag-usapan pala ang puso, kapag tumingin tayo sa banal na kasulatan, hindi lamang yung pusong literal, kundi ito'y tumutukoy sa pagkataong panloob. Sabi dito, inner man, mind, ang ating pag-iisip, at ang ating pangunawa, understanding. At sa iba pang definition, ito ay tumutukoy sa soul, knowledge, thinking, reflection, memory, and conscience. Na kung ating makikita ay nagpapakita sa faculties ng ating kaluluwa. Kaya kapag pinag-usapan ng puso ng tao, ito'y napakalawak mga kapatid. At tunay na
Ang puso ng tao, hallelujah, alam natin na ito din naman ay tinatawag na sa ibang paglalarawan, ito'y tinatawag na templo ng Diyos. Kung ating babasahin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? No, doon sa English, sister. Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Hallelujah. Nasa bahaging yan, sinabi na, hindi nyo ba nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa pamamagitan ng puso ng tao, hallelujah, ay nagagawa ng Espiritu ng Diyos na manahan sa atin. Hallelujah. Ngunit, alam natin na gaya ng ating pamagat, kailangan nating i-guard o bantayan o tignan ang ating mga puso. Sapagkat sinasabi sa kasulatan din naman na ang puso ng tao ay sadyang mandaraya. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ating basahin. Hallelujah. Tunay na hindi madali na kung ating sisiya sa atin ang ating mga puso ay tila ba wala tayong maipipresent na maganda sa ating Panginoon at merong mga pagkakataon na tayo sa ating sarili ay hindi nagagawa na makaharap sa ating Panginoon na sa panahon ng ating pananalangin, nagiging struggle tayo sa pagkakataon na merong mga bagay na gumugulo sa ating mga puso. Ating basahin sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat na bagay at totoong masama, sinong makakaalam? Sa verse 10, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. Ang Panginoon pala ay sumisiyasat ng ating pag-iisip at tumatarok. Nalalaman niya ang laman ng ating puso. Sabi nga, maging ang salita ng Diyos ay inihalintulad sa isang tabak. Kaya wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Alam natin na sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, isang pamilyar na talata na tumutukoy sa the sword of the Lord, na ito ay tumutukoy sa Word of God. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Yun, napakatalas, napakatalim, na kaya niyang hiwain hanggang sa kasulok-sulukan, kahit sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. And the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Yan, nagagawa niya na ma-discern, malaman kung ano ang ating mga pag-iisip at ano ang nasa ating mga puso, kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, intents of the heart, ano ang ating saloobin. Hallelujah. Tunay na napakabisa
ng salita ng Diyos. At alam natin na kahit na ito'y masakit, masugatan man tayo, masaktan man tayo, ngunit ito ay isang proseso mga kapatid upang makita at maituwid tayo sa ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip. Actually, nung binubulay-bulay ko ang mga verses na ito, ay hindi lang naman kayo mga kapatid ang alam ko na tinutuwid ng Panginoon. Maging ako sa aking sarili ay siniyasat ko ang aking puso sapagkat tunay na napakahirap na ipangaral ng mga ganitong salita. Ngunit ito ay inspirasyon na nagmumula sa Panginoon at ito ay pagpapaalala para sa bawat isa na kung saan ang ating mga puso ay ating bantayan sapagkat alam natin na ang ating mga puso, kung naroon ang mga bagay na hindi tama, ay dadalhin din naman tayo sa mga bagay na hindi tama. At nais ko na bumasa ng ilang quotation sa mensahe ng propeta. Pwede nating i-search, "In the heart, there is little doors." Sa pangangaral ng ating kapatid na may pamagat na "The Door to the Heart." Yan. "In the heart, there is little doors, like in your house. If I come to your house to visit you, and you welcome me in and said, 'Brother Branham, I give you this house and all that's within it.' But then you take me by the hand and you say, 'You see this door? I don't want you going in there. And you see this place? Now don't go in there. And this place, don't go in there." Ito ay tumutukoy, mga kapatid, na sa tagpong yan ay inilalarawan ng ating propeta, ang ating Panginoon, na kagaya sa Revelation chapter 3 verse 20 na ang ating Panginoon ay kumakatok sa pintuan. At sa bahaging yan ay tila ba na kapag ang ating propeta din naman ay kumakatok, sinabi niya na yan, "You see this door? I don't want you going in there." Kaya kumbaga, ayaw siyang papasukin ng taong yaon. At sa ating laktawan, sa paragraph 12, dyan pa rin. "Now, let's examine some of these doors. One of them is a little door of self." Yung una na sinabi dyan ay the door of self. You know that's an important little door. You say, "Oh yes, Jesus, I will receive you as my Savior, but now don't meddle in my business." Kumbaga, sa panahon yan, sinasabi niya na ang Panginoon ang kanyang tagapagligtas. Ngunit tila ba ayaw niya na makialam ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. And that's the attitude of lots of Christians so-called. Now, I want you to live my own life. I want to live my own life, but I don't want you. I want you to keep me from hell. Kumbaga, nais niya na maging tagapagligtas sa kanyang buhay ang Panginoon, ngunit may mga bagay siya na ayaw niya na ipagkatiwala sa Panginoon, ayaw niya na buksan sa Panginoon. At sa paragraph 13, ang another door na nasabi dyan, "And then there's another little door. It's so called the door to selfishness. Oh, how we like to guard that little door with a big padlock. I'll go down if there's anything in it for me, and if it's for me and my church or for me and my denomination."
That's selfish. You ought to open that door and let Jesus come in. Oh, it's important door. Ang door na yan, selfishness, kumbaga, kagaya ng tinalakay ng ating kapatid, Brother Intoy, sa kanyang pangangaral na nadaanan niya sa I, me and myself, sa kanyang pangangaral na nadaanan niya din naman na ang katangian ng isang dating anghel, isang marilag na anghel na si Lucifer. Ngunit dahil sa kanyang pansariling kapakanan, kagustuhan at nais niya na malampasan ang Diyos na kataas-taasan, ay nagmataas siya. Sabi nga sa Isaiah chapter 14 verse 12, ating basahin. Isaiah chapter 14 verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sa John chapter 8 verse 44, alam natin na ang kwento ni Lucifer na hinangad niya ang kung ano ang meron sa Diyos, hinangad niya ang trono ng Diyos at nais niya na maging mas mataas pa siya sa Diyos, kaya siya ay inihulog. At sa John chapter 8 verse 34, ito ay hallelujah. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang Diablo, na ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yun mga kapatid, ang katangian ng Diablo o ni Satanas, na siya ay sinungaling. At walang katotohanan ang nasa kanya. Ito din naman ay kaugnay ng isa pang door na naroon sa paragraph 13, hindi natin kasi nabasa kanina, which is the door of pride. Na kagaya ng aking sinambit na itong si Lucifer ay may pagmamataas sa kanyang sarili. At dahil sa pagmamataas na yan, ay nagawa niya na hangarin ang hindi sa kanya. Hallelujah. Tayo bumalik sa quotation ng prophet. Sa paragraph 18, ngunit may isang pintuan na dapat tayong makita, mga kapatid. Hallelujah. Then, there's another little door in your heart. Oh, there's many of them. But I just want to hit some of the main ones. Another little door in the heart when Jesus comes in is the door of faith. Oh, many will say, I accept Him as my personal Savior, but I don't believe all the words inspired. Then you're keeping your door closed. He can't bless you all. Yun. Kailangan natin ng buksan ang pintuan ng ating pananampalataya. Sabi diyan, merong mga nagsasabi na tinatanggap nila ang Panginoon, ngunit hindi naniniwala sa lahat ng nasa salita ng Diyos.
At sabi niyan, then you're keeping your door closed. Yung pinapanatili mo na nakasara ang iyong pintuan, ang pintuan ng iyong puso sa hindi mo pananampalataya. Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1 na tumutukoy sa ating pananampalataya. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Hallelujah. Ang pananampalataya pala ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Na bagamat alam natin na wala pa, ngunit naroon ang ating pananampalataya at tayo ay nako-comfort na ang bagay na yan ay darating. Kagaya ng pananampalataya natin na ang ating Panginoon ay babalik. Bagamat maraming mga tao ang nagsasabi na napakatagal na ng panahon, ngunit wala pa rin ang ating Panginoon. Ngunit alam natin na tayo'y nananampalataya na siya'y darating. At dahil dyan sa pananampalatayang yan, ay nagiging panatag tayo. Hallelujah. At ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya natin yan, nagagawa natin na makita ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat alam natin na on our way na maglalaon ay magkakaroon ng katuparan ang mga bagay na yan. At hindi pa man natin makita sa kasalukuyan, ngunit tila ba na kikinikinita natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan, ang bagay na yan na darating. Hallelujah. Alam natin na sinabi na inilarawan ko sa naunang mga talata sa 1 Corinthians na ang ating mga puso ay nilarawan ko na ay inihalintulad ko sa templo ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa ating mga puso. Ngunit may isang bagay ako na nakita mga kapatid sa banal na kasulatan na kung saan kung ang ating mga puso ay hinintulad sa isang templo. Gayon din naman ang isang kaganapan sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 21. Ating basahin. Matthew chapter 21 verse 12 to 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. Itong panahon na ang ating Panginoon ay pumunta sa templo, ngunit marami siyang nakita na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. At itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi nagustuhan ng Panginoon kung ano man ang nadatnan niya sa templo na yon mga kapatid. Sapagkat sa verse 13, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ito ay isang tagpo mga kapatid na hindi naging kaaya-aya sa paningin ng Panginoon na may nakikita siya na mga mamimili, nagbibenta ng kung ano-ano sa templo at ito ay winasak ng Panginoon. At kung ating ipagtitipot larawan, ay gayon din naman ang ating mga puso. Kung ang ating mga puso, mga kapatid, ay templo ng Diyos, at kung ang ating Panginoon ay makasumpong ng hindi kaaya-aya sa ating mga puso,
ano ang kanyang gagawin? Ito ay kanyang aalisin. Sapagkat hindi ninanais ng ating Panginoon na ang ating mga puso ay mayroong mga bagay na hindi tama, mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Oh, hallelujah. Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay na dapat pala na kagaya ng ating Panginoon na nilinis ang templo, inalis ang mga hindi kaaya-ayang mga bagay, ay dapat din naman ang ating mga puso ay maging malinis sa kanyang harapan. At sabi dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 22. Pwede ba nating basahin sa English? Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. Sa Tagalog, datapot layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ang mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ganun pala mga kapatid ang ating gawin, na layuan natin ang masasamang pita ng kabinataan, na alam natin sa panahon ng kabataan, nandyan ang napakaraming temptations. Alam natin ang pinangaral ng ating kapatid na propeta tungkol sa, ayoko naman sabihin, pero excluded yung mga sisters dito na mananampalataya sapagkat, ngunit sabi ng propeta, babae, kayamanan, at oportunidad. Ang tatlong bagay na ito ay madalas na huhulog ang tao. At gayon din naman sa mga kabataan na may mga bagay na dapat tayong bantayan sa ating mga puso na sabi nga sa ating tinatalakay, guard your heart. Dapat nating bantayan. Kumbaga, kagaya ng isang gwardya na araw at gabi ay nakabantay sapagkat hindi niya ninanais na merong masamang loob na pumasok sa isang establishment o sa isang bahay na sabi nga, gagawin niya yung lahat, hindi siya matutulog kung kailangan niyang magpuyat, kailangan niya na sangkapan ang kanyang sarili upang mabantayan lamang ang tahanan na yon o ang isang building na yon ay gagawin ng isang guard, ng isang tanod pinto. Hallelujah. Ngunit alam natin mga kapatid na sa ating pagbabantay, na sinabi man ng ating Panginoon na bantayan ang ating puso, ngunit alam natin na siya pa rin ang magsasangkap sa atin. Hallelujah. Na sa panahon na tayo ay nagbabantay, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 13, ito ay tumutukoy sa armor of God, na nawa ang bawat isa ay itong pakanasain na sangkapan ng Panginoon ang bawat isa.
Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. Tunay na napakasama ng ating panahon. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Next verse. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At sa verse 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Kagaya ng ating nasambit sa mga unahang talata, tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magagawa natin na magapi ang kaaway o anuman na balakid na tila ba humahad lang sa ating paglakad sa ating pananampalataya. Hallelujah. Tunay na napakahirap na i-guard ang ating mga puso. Merong mga pagkakataon na guard nga tayo, binabantayan natin, ngunit tayo mismo yung nag-aalaw na makapasok ang anuman na hindi tama. At ito mga kapatid ay dapat natin na napigilan na wag nating hayaan na ang mga bagay na ito ay makapasok, sapagkat kapag nakapasok ito sa ating mga puso, ay dadalhin tayo nito sa bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Napakasarap na makita yung binahagi ng ating kapatid kaninang umaga, Brother Richard, na sa kanyang paksa, in Him verily is the love of God perfected. Na kung meron man tayo natitignan sa ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat sa Kanya ay naroon ang perpekto na larawan ng Diyos, na kumbaga ang pagmamahal ng Diyos, ang isang perpektong pagmamahal ng Diyos ay nasa ating Panginoon. At habang nakikinig ako kanina, na napakasarap din naman na marinig ang mga awitin na patungkol sa pag-ibig, na inspired. Alam ko na ito rin ay inspiration sa ating kapatid, Brother Joshua, yung mga awitan na Feel My Way Every Day with Love, Such Love, I Keep Falling in Love. At sa bandang huli, yung salitang complete, sapagkat alam natin na kapag nasa atin ang ating Panginoon, tayo ay kompleto na at wala na tayong hahanapin pa. Amen. Hallelujah. At ang ating mga puso, gaya ng ating pinag-aaralan, ating basahin muna sa Matthew chapter 15, verse 19. Ito ang mga dahilan kung bakit kinakailangan natin na bantayan ang ating mga puso at wag natin hahayaan na makagawang kaaway. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Napakadelikado pala ng puso ng tao, mga kapatid, sapagkat dito nanggagaling ang masasamang pag-iisip.
mga pagpatay o mga iba pang bagay na ayoko nang sambitin sapagkat alam naman natin na hindi natin naman nagagawa ang mga bagay na yan. Kung meron man ang kagagawa, ay idalangin natin sa ating Panginoon. Ngunit alam ko na ang isang Kristiyano ay hindi nakagagawa ng mga bagay na yan. Amen. At sa 1 John chapter 2 verse 5, ito ang ating dapat gawin para ma-overcome natin ang mga bagay na yan upang magawa natin na bantayan ang ating mga puso. Sa 1 John chapter 2 verse 5, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdalang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman niyang tayo'y nasa kanya. Chapter 2 verse 5. Mukhang may nakaligtaan ako na talata, mga kapatid. Sa Romans chapter 12 verse 2 na lamang. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Sa English, ito ay tumutukoy sa renewing of mind. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo ay huwag umayon sa mundong ito. Alam natin, mga kapatid, na ang mundong ito ay naroon ng iba't ibang pleasures of life. Naroon ng mga hinahanap ng laman, ang hinahanap ng mata, at hinahanap ng katawan, ng karnal na isipan. Ngunit sinabi diyan na huwag tayong umayon sa mundong ito. Bagkos ay magbago tayo ng ating pag-iisip upang mapatunayan natin na kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay na ang ating mga puso, mga kapatid, ay kumbaga, kung sa natural ay napaka-delicate sapagkat kaunting sakit lamang o kung meron itong karamdaman ay talagang mararamdaman ng buong katawan. At marami sa mga tao ngayon ang nag-struggle at dumaraan sa karamdaman na may kinalaman sa puso. Gayon din naman tayo, mga kapatid, sa espiritual na pagtataya na aspeto. Ang ating mga puso din naman ay naroon ang napaka-sensitive, napaka-delicate o kumbaga dapat natin itong i-guard upang nang sa gayon ay ma-preserve at hindi makapasok ang anuman na hindi ka nais-nais na mga bagay. Hallelujah. Alam natin na nakagaya ng ating Panginoon, hallelujah, na ang kanyang puso na bukas para sa lahat, na sinabi nga,
inihilintulad niya rin ang kanyang sarili sa isang pintuan na sino man na kumakatok ay kanyang pagbubuksan. Hallelujah. Knock and you shall and the door shall be opened. Seek and you shall find. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. At tayo magpatuloy sa Proverbs chapter 14 verse 30. Hanggang anong oras tayo, brother? Malapit na akong magtapos. Sa chapter 14 verse 30, ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. A sound heart is the life of the flesh, but envy is the rottenness of the bones. Hallelujah. Ang tiwasay na puso daw ay buhay ng katawan, kagaya ng ating tinatalakay kanina na sa Proverbs chapter 4 verse 23 na sinabi na sa isang translation, it is the wellspring of life. Ito ay pinanggagalingan ng buhay ang ating mga puso. At sa 1 John chapter 2 verse 5, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Amen. Dapat pala mga kapatid na sikapin natin na tuparin ang kanyang mga salita. At tunay na sa Kanya ang sakdal ng pag-ibig ng Diyos. At kapag nagawa natin ang bagay na yan, ay tunay na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. At nalalaman din naman natin na tayo'y nasa Kanya. Sa Romans chapter 12 verse 2, hallelujah. Tunay na napakalawak kapag pinag-usapan ang puso ng tao, mga kapatid. At maging ako sa aking pag-aaral ay maraming mga talata, inspiration ang binibigay, ngunit tila ba hindi ko magawa na kung paano ko i-arrange. Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay pinagkatiwala ko na lamang sa Kanya at nawa siya ang magpala sa bawat isa at siya ang magpaunawa kung meron man ako na hindi nasambit, sapagkat tunay na may mga bagay na kahit man ako na pag-aaralan ko, ngunit kapag nasa pulpito na ay hindi ko nasasambit at meron mga bagay akong nakakalimutan na kahit naka-notes ako ay nakakaligtaan pa rin na basahin. Tapos na pala yan, sister. Sa Psalms chapter 51 verse 10 na lamang, paumanhin at ang aking naihanda ay sabi dito, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito ay isang panalangin ni David, mga kapatid, na sa panahon na siya ay nakagawa ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ito ang kanyang panalangin. Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. Sapagkat alam natin ang kanyang naging kasalanan na sa panahon na si David ay naroon sa kanyang pagpapahinga, ay meron siya nakita na nasabi ko nga sa kanina na kahinaan ng isang brother, isang babae sa panahon na naliligo, si Bathsheba, ay nakita ito ni David. At dahil doon siya ay nahulog sa pagkakasala at nagawa niya na hindi man direkta na ipapatay, ngunit siya ang naging dahilan ng kamatayan ng asawa ni Bathsheba. At dahil doon ay kinausap siya ng propeta at doon sa panahong yon ay binigyan ng propeta ng isang tagpo at hinayaan si David na sabihin kung ano ang hatol niya sa taong yon. At ang naging hatol ni David doon ay sabi niya na buhay ang Diyos na dapat sa taong yon ay mamatay. Ngunit sinabi ng propeta na siya ang taong yon sapagkat ang kanyang ginawa ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At sa panahong yon, sabi ni David, pinapili siya ng tatlong bagay na naroon yung, kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman sa salot, sa taggutom, at sa paghahabol ng kaaway. Ngunit sinabi ni David na hayaan ako na mahulog sa kamay ng Diyos. Na hinayaan niya na ang Diyos ang magdesisyon para sa kanya. Na hindi siya pumili sa tatlong bagay na yon. At dahil doon ay matuwid ang Diyos. Bagamat naroon pa rin yung naging consequence ng ginawa ni David, ay naging mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. At gaya ng kanyang sinabi, "Create in me a clean heart, O God." Ito ang kanyang panalangin sapagkat alam niya sa kanyang puso na merong iba, merong nagbago, merong mga bagay na nagawa siya na kumbaga kahit sa ating natural na kalalagayan, kung meron tayong nagawa na hindi tama sa ating kapatid, meron tayong nagawa na hindi tama sa ating mga pamilya, mahal sa buhay, ay tila dinadagukan ng ating mga puso. At nawa kagaya ni David ay nasain natin ang isang tamang espiritu ng isang puso na malinis at nawa ay patuloy na linisin ang ating mga puso ng ating Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ilang talata na lamang at tayo magtatapos. Chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Sa English nga, sister. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. 7. Verse 7, sa English. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Sabi dito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yun pala yung susi, mga kapatid, na dapat tayo'y makasumpong ng kapayapaan sa ating mga puso, kapayapaan na nagmumula sa Diyos, and shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Sa Psalms chapter 37 verse 4, Psalms chapter 37 verse 4, Delight thyself
also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ganun pala ang ating dapat gawin, mga kapatid, na ilagak lamang natin, magpakaligaya tayo sa piling ng Panginoon, at kung ano ang kalooban ng Panginoon, doon lamang tayo maglumagi at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. At huling talata sa Philippians chapter 4, verse 6. Amen. Nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa atin, mga kapatid, at magbigay ng kanyang mga salita sa ating mga puso. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay yun, bumalik tayo. Ngayon, ito yung bagay na nais ko na iwan sa inyo. Huwag kayong mga balisa sa anong bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ang inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yun pala yung hinahanap ko kanina sa verse 7. Ating basahin sa English. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Naging natin, mga verses natin. Ngunit nawa ay nagkaroon tayo ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos. Tunay na hindi man ako lubos na nakapaghanda, merong mga bagay na tunay na nagkaroon ng kalituhan sa aking mga naisulat. Ngunit nawa ay ang Panginoon at ang patuloy na magpaunawa sa kanyang mga salita. At ang point na nais ko na nasabihin, na nais kong iwanan ay dapat nating bantayan ang ating mga puso. Na dapat na huwag nating hayaan na ito'y mapasok ng kaaway. Na sinabi nga ng ating propeta, merong mga iba't ibang pintuan sa ating mga puso. Naroon ang pintuan ng sarili, yung selfishness, ng pintuan ng pride, na kagaya ng inilarawan sa anghel na si Lucifer na inihulog sapagkat naroon ang pintuan na ito ng pagmamataas. Ngunit naroon din naman ang pintuan ng pananampalataya na kung saan na dahil sa pintuan ito ng pananampalataya, nagagawa natin na maging panatag sa mga bagay na ating hinihintay. At alam natin na sa ating pagbabantay, sa ating mga puso, sa ating pag-guard sa ating mga puso, naroon din naman ang ating Panginoon na patuloy tayo na sinasangkapan with the armor of God sa pamamagitan ng mga baluti at mga kasangkapan na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos ay nagagawa natin na nabantayan ang anuman na lalang ng kaaway na inilalagay sa ating unahan. Hallelujah. At yun lamang, mga kapatid, ang aking may babahagi sa hapong ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At tayo po'y tumayo at tayo'y mananalangin. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na ito na kanyang binuksan sa ating kalagitnaan. Nawa ang ating mga puso ay bukas sa pagtuturo ng ating Panginoon. Nawa ang ating mga puso ay maging isang templo na handa na tanggapin ng ating Panginoon, ang kanyang Espiritu,
Sa pagkatunay na kagaya ng ating napag-aralan, hindi nais ng Panginoon na masumpungan ang ating mga puso na naroon ang mga hindi ka nais-nais na bagay. At kagaya sa isang templo, nais niya ito nalinisin at nawa ang bawat isa ay handa na magpalinis sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Bago tayo manalangin, ay awitin natin ang awitin na Create in me a clean heart, O God, na nawa ay likhaan tayo ng ating Panginoon ng isang puso na malinis. Alam natin na maging sa ating sarili, merong mga bagay tayo na sabi nga sa isa pang verse na kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din naman ang iyong puso. Nawa ay hindi maging ganoon ang ating kalalagayan na kung sa mga bagay sa sanlibutan ay hindi nawa maging ganoon ang ating kalalagayan. Ngunit kung ang kayamanan na yon ay tumutukoy sa kayamanang espiritual, na tumutukoy sa mga salita ng Diyos, kung ang ating kayamanan ay salita ng Diyos, ay duroon din naman ang ating mga puso. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God. Hallelujah. Amen. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Minsan pa, create in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Minsan pa, create in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me, and renew a right spirit, and renew a right spirit within me. Yes, O Lord, hallelujah. Oh, cast me not away from your presence, O God. Nawa ay patuloy ka namin na
samuin sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. At kung meron man na hindi tama, ay yung alisin. At likhaan kami ng isang puso na malinis. Sapagkat tunay na nais namin na ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay matuon lamang sa iyo. Nais namin na masumpungan mo ang aming mga puso na malinis, na walang anuman na hindi tama o anuman na mga bagay sa sanlibutan. Bagkus ang aming mga puso ay naroon ang iyong mga salita at naroon ang paghahangad namin na ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, ay nakaayon sa panukala mo sa amin, nakalinya sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. O Diyos, hallelujah. Muli nagpapasalamat po kami sa yung mga salita na binuksan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo na kung saan ay ipinakita mo na dapat naming bantayan ang aming mga puso, to guard our hearts, Lord, sapagkat alam namin na ang aming mga puso ay yung pananahanan ng iyong Espiritu, at hindi mo nais na ito'y masumpungan na marumi, bagkus nais mo, Panginoon, na ito ay masumpungan na malinis. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa araw na ito, sa hapong ito na binuksan mo ang iyong mga salita at ipinahayag mo. Kung nagkulang man ang iyong lingkod, Panginoon, ay iyong patawarin, at kung nagkulang man, Panginoon, ay ikaw ang magdagdag sa iyong mga salita. At kung naglabis man, ay iyong patawarin, Panginoon, sapagkat tunay na meron pa kami na mga pagkukulang, meron pa na mga bagay na dapat naming itama sa aming mga puso, sa aming mga sarili. At alam namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy na sasangkap sa bawat isa, na kagaya ng iyong mga salita na ikaw din naman ang nagsasangkap, hallelujah, upang magawa namin na makapamuhay sa mundong ito, na hindi namin makakaya ang anuman na unos ng buhay, anuman na lalang ng kaaway kung wala ang iyong mga salita, kung wala ang iyong pagsasangkap. Ngunit alam namin na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay magagawa namin, O Diyos, na harapin ang anuman na inilagay ng kaaway sa aming unahan. O Diyos, sa hapon pong ito, salamat sapagkat ang iyong mga salita ay tunay na napakasagana, at tunay na ang aming mga puso ay marapat lamang na maibigay sa iyo. Ang aming mga puso ay marapat lamang na ipaglingkod sa iyo. Na kagaya ni Haring David, na bagamat siya po'y nagkasala, ngunit ipinaubaya niya ang kanyang buhay sa iyong mga kamay. Gayon din nawa ang aming maging kalalagayan sa mga oras na ito, na ipaubaya namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga puso. At kung masumpungan mo man sa mga bagay na pagkulang, ay yung sangkapan, hallelujah. At ikaw ang patuloy na magturo sa amin, ikaw ang patuloy na humubog, sapagkat kagaya ng isang palayok na naroon ang isang magpapalayok na nais na magpahubog sa anuman na disenyo mo sa amin, ay gayon din naman kami, hallelujah, na sa pamamagitan mo, Panginoong Diyos, ay mahuhubog sa anuman na kalooban mo para sa bawat isa. Salamat po sa aking mga kapatid, sa mga kabataan na naririto, na naglaan ng kanilang mga panahon sa pakakinig ng iyong mga salita. Iba yung pagpapala pa po, Panginoong Diyos, ang dalangin namin para sa bawat isa. Gayon din naman, Panginoon, kay Brother Joshua, na sa kanyang pangunguna sa mga kabataan, Panginoong Diyos, nawa patuloy mo pa po siyang sangkapan ng karunungan, ng inspirasyon, upang nang sa gayon ay magawan niya na mapangunahan ang kabataan upang
sa kanilang mga edad, sa patuloy na paghihintay namin sa iyo, sa patuloy na paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, ay magawa namin na makapaglingkod ng naayon sa iyong kalooban at gamitin lamang ang aming kapatid na ito na pangunahan ang mga kabataan sa dakong ito. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo at nagbabalik ng kapurihan at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang. Only in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen.